Magandang araw, ako po si Christian Esguera at narito ang ating 5 takeaways mula po dito sa Day 15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Takeaway number 1. So dun po sa cross-examination kanina nitong defense lawyer ni si Attorney Christine Ferrer, lumalabas po na ang justification po nitong Office of the Vice President doon po sa paggasta ng milyong-milyong confidential funds ay para i-secure itong Vice President dun po sa mga lugar na pupuntahan niya. Dun po sa mga events na ina-attenda niya. Kasama ba rin yung Christmas parties, yung mga tree planting, meron pa nga dyan event sa Busos, Bulacan, yung pinuntahan niya na event doon po sa Astoria Plaza. Okay, justified ba na gamitin ang confidential funds para i-secure yung Vice President doon sa mga pupuntahan niyang events na yon? Hindi ba meron na siyang higit 300 na security personnel para siguruhin yung kanyang kaligtasan? Di ba napakalaki nga itong kanyang Vice Presidential Security Group na ginawa para sa kanya? Hindi ba meron separate na pondo na parte ng regular fund para i-secure yung Vice President at gawin itong mga bagay na ito? Alamin kung meron bang terorista, meron bang NPA sa ruta, meron bang banta sa buhay ng Vice Presidente. So ito po isang danger dyan. Kung meron ng separate na fund para doon sa ganong objective at meron separate audit para doon at ginamit mo pa yung confidential fund para gawin din yung same things, ano yung assurance ng taxpayers, ikaw at saka ako, na hindi yun binulsa ng Vice Presidente o ng mga tao nakapaligid sa kanya? Kasi ang pinapakita nga lang ay acknowledgement receipts. At kung titingnan nyo po yung mga pangalan, kaduda-duda, katawa-tawa, at actually nakaka-insulto. Yan po yung pag-isipan nating mabuti. Meron ng pondo to secure the Vice President, tapos gagamitin pa itong confidential funds para precisely for that objective to secure the Vice President. Tsaka tingnan nyo, parang lumalabas dito diva yung Vice President na kailangan gastusan ng milyong-milyong piso in confidential funds para siguruhin na safe siya na makakarating at makaka-attend nitong ganitong event. At tingnan nyo, ano yung measure of success para i-justify na tama yung pagkakagastos itong confidential funds sa ito? Wala raw po kasing nangyaring untoward incident. Again, yan ba ay isang justifiable reason para ubusin yung ganito kalaking pondo? At ang sasabihin lang walang nangyaring untoward incident, kaya successful at justified itong paggastos ng milyong-milyong piso. Again, para po tayong ginagago. Takeaway number 2. Kanina po, baka hindi napansin ng marami sa atin, o ng iba sa atin, nahagi po ito, isa po sa mga pinunto ng Defense Counsel, abogado ni Vice President Sara Duterte, na valid yung binigay ng confidential fund dito sa Vice President dahil nandun siya sa JA noong panahon na yon. At merong role dito yung mga miyembro ng Kongreso, pati si President Marcos. Dahil yung unang confidential fund na meron si Vice President noong last quarter ng 2022, wala naman talaga nakalagak na confidential fund doon sa Office of the Vice President, doon sa previous budget deliberations, ibig sabihin noong 2021. Pero maraming salamat dito kay President Marcos, nakakampi pa niya, noong panahon na yon, binigyan siya ng confidential fund. Ang halaga, 125 million pesos. Inubos niya in 11 days. So lumalabas dito, meron ding kasalanan itong mga congressman, itong mga senador, pati yung presidente, dahil binayagan yung magkaroon ng confidential fund itong Vice President. At nandun yun sa JA. Pero ito ka, hindi naman sinabi na lustayin ng Vice President itong confidential fund na ito. So wag po natin gagamitin yung argumento na yon. Again, questionable lang to begin with yung pagbibigay ng confidential fund dito sa Office of the Vice President at saka dito sa Department of Education na nooy pinamumunuan ito si Vice President Sara Duterte bilang Secretary. Diba? Pero meron pang maliwanag na patakaran na nakasaad po dyan sa Joint Memorandum Circular 2015-01 kung paano gagastusin, para saan, at kung paano i-liquidate at i-justify yung paggastos ng confidential fund. Okay? Dati binabanggit ko na po, kasi meron din kasalanan dito si BBM bakit binigyan mo ng confidential fund yan? Tapos number 2, itong mga miyembro ng Kongreso, yung dalawang kapulungan, mga senador at saka yung mga miyembro ng Kamara, bakit kayo pumayag na bigyan din ng confidential fund yung Vice President doon naman sa first 3 quarters ng 2023? Okay? Maliwanag naman po yung sagot kasi noong mga panahon na yun, magkakampi pa si Vice President Sara Duterte at saka itong si BBM, so madaling isingit yan, di ba? Madaling palusutin, bigyan, madaling i-justify during budget deliberations kung bakit meron siyang confidential fund.
Pero again, hindi naman po sinabi na lustayin ito eh. Hindi naman sinabi na basta-basta na rin liquidation dito. Hindi naman sinabi na gumawa ka ng mga bogus names para justify na merong natanggap. Hindi naman sinabi na okay na yan, puro acknowledgement receipts lang. Wala na mga supporting documents kung bumili ka man ng medisina, pagkain o kung ano man bilang reward doon sa binigay na impormasyon sa'yo. Hindi ba? Ibig sabihin, wala namang sinabi na lustayin mo yan. Pero again, let this be a lesson, no? Na dapat mas pinipili talaga yung dapat pagbigyan ng confidential fund. Yung mga ahensya na dapat lang. Dahil otherwise, baka kung saan-saan dalhin. At ang kawawa dito, tayo. Dahil galing po yung pondong yan sa atin pong mga bulsa. Takeaway number 3. Balikan po natin isa po sa mga kaduda-dudang paggasta o paggamit itong confidential fund, itong si Vice President Sara Duterte. Remember, no, nung 2022, last quarter, nagkaroon siya ng 125 million in confidential funds. Tapos ginastos ito, inubos in 11 days. Bahagi ng pondong yon, 16 million pesos, ginamit di umano para sa safe houses. Ang bilang ng mga safe houses na yon, 34. Kaya maganda na ito ay yung pinunto nitong si Senator Raffy Tulfo doon sa kanilang pagtatanong kanina. Based dun sa records ng House of Representatives noong 2022, yung OVP ay gumastos ng 16 million pesos sa confidential funds para sa bayad o rental ng mga safe houses, correct? Opo, tama po. At ilang safe houses ito? 34 na safe houses, 16 million. 16 million. Ilang araw? 11 days po. 11 days. Okay. Kasi, Madam Witness, base sa 2022 real estate data, ang real estate property, alimbawa sa Forbes Park, 450,000 a month. I-divide mo yan sa everyday, that's 15,000 pesos a day. Corinthian, 200,000 a month, divide that in one per day, 6,666. Sa Ayala Alabang, 290,000 per month. Per day, lalabas siya na 9,666. Ito ba yung mga nirentahan ng OVP na safe houses nila? Galing ba sa mga nasabi ko exclusive subdivisions? Wala pong nilagay na addresses nung kanilang safe house. Yung acknowledgement receipts lang po yung naging basehan namin dun sa payment of rental of safe house. Pero hindi sinabi whether Forbes Park, Amanpalu, Boracay, ganun, Dasmariñas, wala talaga? Wala po. So, ibangga mo yan sa mga ibang agencies na nag-liquidate para sa kanilang mga safe houses. Meron bang ganong klase mga amount na diniklara? Meron bang mga amount na ganon? Wala po, hindi po ganun kalaki. So, walang ganong kalaki. So, what do you think of this? Is this excessive, abusive, or out of this world amount? Mapapaisip kayo, no? Anong klaseng safe house yung magkakahalaga in terms of rental at kailangan mong gumasta ng 16 million pesos in 11 days? Kaduda-duda, di ba? Sa Forbes Park ba yan? Sa Ayala Alabang ba yan? Kaya maganda nilatag ni Senator Raffy Tulfo yung napag-alaman nila na rental dito sa mga ganitong subdivision na pangmayaman. Kasi doon pala magdududa ka eh. Ngayon, kung magiging prangka tayo, gagamit tayo ng common sense dito, ito yung tamang duda dyan. Baka naman talaga minadaling ubusin yung confidential fund. Dahil swerte, nagkaroon ka ng 125 million during the last quarter of 2022. Di ubusin mo in 11 days. Ito yung problema. Isa sa mga pinunto ng defense lawyer ni Vice President Sara Duterte kanina, meron bang pagbabawal na gamitin mo siya in 11 days. Okay, assuming na wala. At pasok pa rin sa period kung kailan mo pwedeng gastusin itong confidential fund. Yun palang kaduda-duda eh. Hindi po ba? Huwag naman tayo magbulag-bulagan. Paano may justify yung pag-ubos sa 125 million in 11 days? Sige nga, huwag po tayo magpakatanga. Okay, takeaway number 4. Kanina nagkaroon po ng mga mainit na palitan sa pagitan po nitong si House Private Prosecutor Lorna Capunan at saka doon po sa abogado ni Vice President Sara Duterte, itong si Attorney Christine Ferrer. At one point, kailangang mag-intervene itong si Presiding Officer Chis Escudero. Let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Issue ba talaga ito ng generational divide? O baka naman talagang yung isang partido o isang abogado ay hindi maayos yung pagganap sa kanyang tungkulin o trabaho nung punto na yun? Hindi po ba? Tapos ito pa,
Actually, kawawa rin itong si Attorney Christine Ferrer dahil ngayon laman siya ng kung ano-anong mga meme, nire-ridicule sa social media dahil dito sa nasabi niya. I am on cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Okay, sa mga abogado, basic naman po yun. No? Hindi po pwede yung misleading questions. Hindi po ba? Kaya meron mga reactions, especially coming from the lawyers. Pero dun po sa bandang dulo, itong impeachment trial, day 15, tumayo po itong lead defense counsel, si Attorney Sheila Sison. At pinagtanggol itong si Attorney Christine Ferrer. Dun sa basa ko, dun sa gusto niyang sabihin, parang lumalabas na, at least sa version nila, si Attorney Christine Ferrer was not referring to misleading questions being allowed. Pero doon sa pagtatanong na ang sagot ay yes or no, okay lang. Pero balikan nga natin uli. Yung exchange between Attorney Lorna Capunan and Attorney Christine Ferrer. I am on cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. So ayan, hindi ba maliwanag? Hindi ba ginagaslight tayo dito? Or baka naman lahat tayo mali lang yung pagkakaintindi at sila lang yung tama? O yung third option, baka naman nagpapalusot lang o bumabawi. Ngayon, hindi pa doon nagtatapos. Nagreklamo itong si Attorney Sheila Sison doon sa social media post itong si Attorney Amando Ligutan. Isa po siyang House Private Prosecutor. Ito yung post niya patungkol dito sa misleading questions na hindi pinapayagan. Ngayon, ito naman si Presiding Officer Chis Escudero, to the rescue. At meron siyang warning specifically dito sa mga miyembro ng House Prosecution Team na nagsasalita outside of the impeachment court. I asked the clerk of court to monitor the public statements of the counsels of the parties this past week. And one side has been crossing the line many times. And in fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this. Because clearly, I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. But I will do that on Monday perhaps, after taking advisement the manifestation of the counsel for respondent. Maliwanag may patakaran itong Senado bilang isang impeachment court pagdating dito sa pagsasalita outside dito sa impeachment trial. Lalo kung pinag-uusapan na yung merits. Okay, tama yun. Pero ito, sana maging consistent itong si Senator Chis Escudero. Dahil kung meron siyang dapat pagalitan, huwag na siyang lumayo. Nasaan na itong si Senator Pia Cayetano? Bakit parang wala lang yung ginawa niya? At parang lusot siya. Pinapabayaan na lang. O baka inisip nila, baka naman magkalimutan. Ang problema, hindi po natin nakakalimutan yung ginawa niya. Isipin nyo, no? Senator Judge ito. At kasama sa rules ng impeachment court, dapat meron kang political neutrality. Nasaan yung political neutrality ditong si Senator Pia Cayetano nung mag-post siya ng isang splice video patungkol puro sa exchange between Senator Alan Peter Cayetano at itong si Congressman Chel Jokno na miyembro po ng House Prosecution Team. Pinag-usapan po natin niya in the past, di ba? Tama bang astaya ng isang senator judge? Ito pa yung worse. Binaligtad pa at pinagmukhang mali itong si Congressman Chel Jokno. Kasi nga lumalabas na napahiya itong si Pia Cayetano at yung kapatid niya na si Alan Peter Cayetano nung pag-usapan itong search warrant at saka itong subpoena. Hindi sila umubra dito kay Chel Jokno na dating law school dean. Walang binabasa, nagpapaliwanag, walang kodigo. Ito magkapatid na Cayetano, merong kodigo, merong binabasa, napahiya pa rin. So bumawi itong si Pia Cayetano dun sa Facebook. Yan. Bakit hindi pinagalitan ni Chis Escudero? Hindi po ba maliwanag? Pangalawa, yung mga senator judges na clearly may pagkiling na rito kay Vice President Sara Duterte, wala nang pagpapanggap. Nandiyan si Robin Hood Padilla, nandiyan si Senator Amy Marcos. Bakit hindi sinasabihan? Bakit hindi pinapagalitan? Ganun-ganun na lang. Hindi po ba? So yan po yung ating 5 takeaways. Ito po sa Day 15 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay, teka, mali. Hindi po kumpleto itong ating 5 takeaways kung hindi po natin pag-uusapan yung isa na naman po sa mga bida
nitong impeachment trial ngayong araw. Walang iba kundi si Senator Robin Hood Padilla. Dahil tumindig na naman po yung ating paboritong senador, yung pinakamatilinong senador. At ito po yung kanyang sinabi. Kayo po ay taga Baguio? Yes po, Your Honor. Saan po kayo sa Baguio? Irisan po. Irisan, opo. Ako po yung taga Baguio din. Saan po kayo nag-graduate? Sa... St. Louis University po. Ay, alumnus po ako niyan. Sa Boys High po ako. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio kayo. Opo. Noong pong pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista, napag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yon? Opo, Mayor Opo. ng Davao. Yan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yun? At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Ayos talaga magtanong ito sa Idol Robin, hindi ba, no? Hindi mo alam kung saan papunta eh. Okay? Pero talaga nabitin tayo ng husto eh. Nung hindi natapos yung kanyang pagtatanong doon sa round 1. Buti na lang, merong round 2. At ito yung kanyang mga tinanong. Before, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, tanong ko kay Ilian, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante? What? Opo, yung binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits. 11 elementary schools. 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? O sige, skip na po natin kung ayaw niyong sagutin. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 2016 to 2018 ay 5.8 billion? Yung sa... Oo po o hindi? Ah, Ma'am, please. ano, pwede pong pakiulit? Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion. Alam niyo po ba yon? Sinabi po ng NICA. Hindi ko po narinig yun sa Opo. news. Sa palagay niyo po ba, sapat yung budget na magkano po ba ang sinasabi niyo? 500 million ba ang naibigay? Pero yung Kasama na po yung sa Vice President at sa DepEd. 612 Kumpara niyo po point- sa 5.8 billion. Sapat po ba yon? Opo, ito na lang po. 8 seconds na lang po ako. January 1, 2024, sinabi po ng AFP na there is no more guerrilla active front. So, ibig sabihin po, successful. Base mo sa AFP. Salamat po. So isa po sa mga justification nitong si Senator Robin Hood Padilla na isang senator judge pero basically abogado po siya ni Vice President Sara Duterte dito sa impeachment trial. Ganito kalaking pondo di umano ng New People's Army dito sa ganitong mga taon na binabanggit niya. Para bang dapat magpasalamat tayo at nakatipid pa tayo dito sa confidential fund na ibinigay kay Vice President Sara Duterte dahil according to him, citing a report by the Armed Forces of the Philippines, wala na raw active guerrilla fronts. Unang-una, so kine-credit niya
itong di umano yung mga confidential activities ng Office of the Vice President doon sa report na wala ng active guerrilla fronts. Saan naman niya hinugot yung napakatangang argumento na yon para lang ipagtanggol itong si Vice President? At parang pinapalabas ba niya, nakatipid pa tayo doon sa pondo na ibinigay natin dito kay Vice President Sara Duterte in the form of confidential funds. Nakaduda-duda yung pagliliquidate. Again, the fact na sinasagot ko pa itong argumento ni Senator Robin Hood Padilla, yung para bang nag-aaksaya tayo ng oras Pero kahit pa paano kailangan Dahil number 1 senator po yan. Number 1 sa mga surveys. Maraming naniniwala dyan kung maraming nauuto. Kaya kailangan pa rin kahit pa paano magpaliwanag maski walang kakwenta-kwenta clearly itong pagtatanong ni Senator Robin Hood Padilla. Kung pwede nga lang may eject button di ba? O mayroong mute button para hindi mo na madinig yung mga ganitong pagtatanong. Pero hindi Senator Judge yan So kailangan pakinggan natin dahil nando siya sa posisyon. And by the way, speaking of Senator Judges, absent pa rin si Senator Loren Legarda. Kailan kaya papasok uli yun? Kailan kaya siya uli magpapakita sa Senate impeachment trial? O magpapakita pa kaya? So again, these have been my 5 takeaways mula po dito sa Day 15 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako po si Christian Esguerra. So help me God.